Let's enjoy being at home and let's enjoy the weekend na rin. Hello friends, this is Shari D and welcome to another day in my life. Asahan niyo po na every weekend magkakaroon na tayo ng ganap every weekend. So, magpo-post po ako or mag-upload na ako ng video every week regarding sa aking daily routine. Daily routine? Hindi. One day routine during weekend. At saka pag weekend, ito din lang yung yung time ko na makapag-banding ako sa anak ko. Kaya sinisituit ko po na during the weekend magkasama kami ng anak ko. Though sometimes syempre hindi mo naman maiiwasan, may mga lakad na hindi pwedeng isama yung bata, but most of the time talaga pagka weekend magkasama kami ng aking bunso. Kasi kami na lang kasi yung nandito, nawala na si ate, umuwi na siya ng Pilipinas. So sometimes nakakalungkot din kasi nami-miss din namin. Kasi pag nandito si ate, yung aking panganay na anak, gumagala kami. At least may kasama. At ito namang bunso ko, minsan sabi niya, it's boring. So, ayun, pinapasyal ko siya. Kaso lang this time, summertime dito sa Abu Dhabi, sa Middle East, ang init. Sobrang init ng panahon. So, mas maganda kung mamamasyal talaga. Puro lang sa indoor. Kasi lahat naman air-conditioned. At kwento ko lang pala sa inyo ha, lahat po ng bahay pala dito sa UAE or sa Middle East na siguro, lahat naka-air-conditioned. Wala ditong bahay na hindi naka-air-conditioned kasi nga sobrang init. Hindi kakayanin. And isa pa, mura lang kasi ang dito, kuryente. Katulad dito sa amin, naka-centralized aircon po yung aming bahay. Kaya tingnan mo naman, naka-long sleeve ako, di ba? Maski nasa bahay. Mura lang dito compared sa atin sa Pilipinas, di ba? Ang mahal dito yung tubig. Kasi ang tubig dito, yung presyo ng tubig, yung consumption namin is almost double ng aming electricity. Yun. Pero namang dito, cold season naman. May tinatawag naman sila na winter, pero hindi nag-i-snow. Pero may other part na ngayon ng UAE na nag-i-snow. Kasi alala ko last winter, umulan ng nagkaroon ng hailstorm. Laki ng ice. Pwede nang panglagay natin sa no? Hindi pang halo-halo. Ngayon, panglagay na natin sa ating mga soft drinks. Anyway, samahan niyo po ako sa araw na to and let's enjoy being at home and let's enjoy the weekend na rin. So, tara na po.
ano na, 1:25 na in the afternoon. So, magla-lunch pa lang ako nitong aking nilutong pasta. Napakasimple lang nito. Kayang-kaya nyo to. At tsaka ano lang, budget meal. So, pag meron, ano lang yung ginamit ko ha, yung galing sa Pilipinas na 555 Spanish sardines ba yun? Or fried sardines. Ang sarap niya, promise. Lagyan nyo lang ng basil leaves or dried basil or thyme para yung makatanggal din ng lansa. So, let's eat. Excited? Sarap. Ang sarap dito, may may coke. Pangtanggal na umay. Ayan, simot sarap ang aking pasta. So, ito, naubos ko, di ba? Walang tira, ang linis. Parang, alam mo yung pag dinidilahan ng pusa yung yung plato. Ganun kalinis. Masarap kasi siya, promise. Kaya gayahin nyo na. Ang napakasimple. Inom muna tayo ng tubig at wala akong coke. Yung sunny side up lang ang ginawa ko. Kasi request niya yun. Gawa daw ako ng surprise egg. So, 2 eggs, naubos naman niya. So, busog na tayo. Wala akong balak lumabas ngayon. Parang dito lang ako sa bahay. Kasi ang init din sa labas. Hindi na naman kami tuloy papunta ng fish market. Pang 2 weeks na to. So, tara na. Linisin na natin to. Para na tayo, pahinga. Ako talaga usually, after kumain, hinugasan ko na yung mga pinagkainan. Kasi ayaw ko yung may natitirang mga hugasan dito sa lababo. Kasi iwas na din para hindi tayo iikisin. Kaya, ayan, maghuhugas na tayo nitong ating mga pinagkainan at ginamit pag luto. Ginagawa nyo during weekend pag nandito lang kayo sa bahay. Alam ko ang mga nanay napaka-busy niyan sa bahay. Kasi na-experience ko yan years ago, long time. Kasi nag full-time mom ako. Tumigil ako mag-work. Wala kaming katulong. So, ako lahat ang gumawa sa bahay. Napakahirap. Doon ako natuto ng time management. Kasi dapat from the start, from pagkagising up to hapon or gabi, dapat yung oras mo, may allotted time ka, may schedule ka sa bawat task. Kasi in the morning, pagising mo, ipiprepare mo yung mga kakainin ng pamilya mo, ng mga anak mo, lalo na kung pupunta sila sa school, kailangan na may schedule ka. And then after that, saka pala ako maglilinis, mag-aasikaso ng bahay. Sunod-sunod yan. Nagawa ko yan. Siguro 1 year din akong tumigil. Tapos, na-miss ko din yung pagtatrabaho. Kaya nag-decide ako, babalik na lang ako sa trabaho. Kasi ang hirap talaga, promise. Kaya kayong mga tatay dyan, i-reward nyo naman ang mga misis nyo na nasa bahay. Kasi ang hirap kaya mag-alaga ng anak, ang hirap mag-alaga ng pamilya. Sa totoo lang. So, parang mas mahirap pa siya, para sa akin, in my own experience, parang mas mahirap pa siya kesa sa magtrabaho ako sa office. Mas mahirap pa maging nanay at nasa bahay. Kasi lahat ng trabaho gagawin mo. So, kailangan, yun, diba, yung task mo. May time naman na kasi hindi mo ako maparelax sa bahay na maupo-upo na lang pag hindi pa malinis ang bahay. Never ako uupo pagka hindi pa malinis ang bahay. So, tatapusin ko yan.
In the afternoon naman, pagka nakakain na after lunch, nakaalis na yung mga bata for school, okay naman ako. Nakarelax na ako. Number 1 na ayaw ko ay, magtupi ng mga nilabahan, ng mga nilabhan. Ay, ayaw ko talaga magtupi. Ayaw ko din maglaba. So, habang nagkwentuhan tayo, mag-tsaa na tayo. English breakfast tea kasi naubusan na ako ng green tea. Dahil nga nabusog tayo. Ako lang pala ang nabusog. So, kayong mga nanay, paano nyo inaalagaan yung mga anak nyo? Ako kasi sa ngayon na naninibago ako sa aking bunso. Kasi malayo ang naging gap nung 4 kasi yung anak ko, yung pantatlo ko, nung pinanganak ko itong bunso ko, na siya, 17 years old na siya. So, para ulit akong nanganay. So, ngayon, minsan, medyo maiksi na ang aking pasensya. Kasi nga, syempre, malayo na ang gap. Pero, sa ngayon, parang pa kasi siya, parang alagain. Sabi ko, during that time, sa mga edad niya, kasi he's already 8 years old, turning 9 this November. Parang sabi ko, but itong anak kong bunso, kailangan kong alagaan ng, ako ba nagpapaligo? Kung alam mo yung pati pag-toothbrush, tinitingnan ko, chinecheck ko kung maayos ang pagkaka-toothbrush. Bakit sabi ko nung panahon kami naman, hindi naman ganyan. At the age of 8, wala naman kaming ganyan, parang independent na kami nun eh. Bahala ka nang gawin mo yung, ayusin mo yung sarili mo. At saka yung mga, yung mga 3 anak ko na malalaki na, parang hindi naman ako ganun ka, dahil siguro bata pa ako nun eh. Hindi ako ganun ka, tawag nito? Meticuloso or sa kanila. Pero inaasikaso ko sila. Pero marunong na kasi sila eh. At the age of 8, kumakain na sila mag-isa. Ito, minsan sinusubuan pa namin kasi ang bagal kumain. Kaya para lang madami yung kakainin niya. Pero ko na siya. Na matuto siyang kumain mag-isa. Sabi ko dahil malaki ka na. Sinasabi ko na during that time, kami ay marunong na kaming kumain, ganyan-ganyan. Para matuto. Pero in fairness naman dito sa bunso, din naman siya. Independent naman siya sa ibang bagay. Kumbaga parang matured na rin ang pag-iisip niya. Ito nga pala, i-flex ko lang yung aking nails na pinagawa ko. Pinapalitan ko na kasi tumutubo na siya. So, this is the process. 1 hour niya lang yan ginagawa. Mabilis siya. Kasi pag sa iba ako nagpagawa, inaabot ng 2 hours at saka hindi ko rin gusto yung gawa. Sa kanya lang talaga ako laging nagpapagawa. I-unbox natin itong dumating from Amazon. Ayan, ito na yung ating order na Misha BB cream. Ito ay made in Korea. Ito yung ginagamit ko and number 21 kasi maputi ako. Ayan. Tingnan natin ang laman. Ayan. Ito po, ayan. At ito naman yung collagen. Mas mura kasi mag-order online kaysa yung bibigyan sa pharmacy. Ayan ang ating collagen. NeoCell. Time check, 2:40 in the afternoon. And natapos na din natin yung mga trabaho natin dito sa bahay. Malinis na. Pwede na tayong mag-relax. Ayan. Manunood na tayo ng TV. Wala pa akong bala kung anong gagawin ko mamaya. So, we'll see kung makakalabas pa tayo. Anyway, thank you so much po sa inyong pagtangkilik dito sa aking mga vlogs at sana patuloy niyo pa po akong tangkilikin para makagawa pa tayo ng mga mas magaganda pang a day in my life. So, thank you so much at sa mga nanonood lagi ng aking premiere, thank you so much. So, if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell for more upcoming travel, adventure, food, and lifestyle. Bye!